Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik na tayo dito sa ating program. Kapartner Aileen, kung may Plastic King, may Rubber King. O, diba? Yes, kasama natin si Rubber King ngayon. Ayan. At dahil kasama natin si Rubber King, si Sir RK o si Boss X, ay mamimigay siya ng mga papremyo sa ating mga live viewers ngayon. Ayan. Ganon ba? So, bago tayo magpatuloy ka, partner Tony, doon sa ating usapan, sa ating talakayang negosyo, syempre, malalaman natin mamaya, no, ang mga produkto, anong mga produkto ni Boss X, paano niya pinalago, anong mga innovations, at gano'n nakalaki yung negosyo niya ito. So, doon tayo sa business side ng kanyang negosyo talaga. So, ngayon, ka-partner Tony, alam mo ba na magkakaroon tayo ng 6 na winners? Uy! 6 na lucky viewers! 6 na winners ng RK T-shirts, mga ka-partner. Okay. Kung may sample T-shirt dyan, pwedeng sanang ipakita. Kung pwedeng ipakita ni Sir, ni Boss X, ang ating mga sample T-shirts o baka ipapadala lang ito. Ito ay mapipili natin ka-partner Tony yung mga nag-best comments at nag-share. Ayan. Of course, na naka-livestream ngayon sa DZR 1026 at SMNI News FB page. Ayan. Okay. So, ayan. Sige. Boss X, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Wala naman tayong hangin kanina. Pero marami ka nang naikwento. Yung mga pinagdaanan mo. And sabi nga, talagang from nothing. Sa ngayon, ilan na ba ang iyong empleyado? Very rewarding on your part. Natutulog ka na, alam mong ang daming tao na natutulungan ka, 'di ba? Ang daming tao na nabigyan mo ng trabaho. For now, nasa ilan na ba ang iyong mga masasabing empleyado? Ayun, bali sa ngayon po, ang bilang ko is yung regular namin nasa around 70 plus. Ayun, 70 plus yung regular namin. Pero marami po kaming mga contractual tsaka yung by project po. Ayun, nasa iba't ibang project po namin sila sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun, kasi po nationwide po yung project ng RK Rubber, kumbaga yung sinusupply po namin. Kaya po, ayun, sobrang, kumbaga, hiwa-hiwalay po yung mga project site. So, ayun, marami po kami mga tao po na nandun sa site din. Bukod sa regular na nandito po sa na nandito sa mismong planta namin tsaka sa mga sales office namin. Ayun, ka-partner Aileen, marami na pala rin silang mga empleyado. All right. Go, ka-partner Aileen. Nakikita mo ba yung hawak ko? Boss X, paano yung mga ginagawa mong innovations ngayon na magpapalago sa iyong negosyo? Mga ilang branch na ba ito? Ino-open mo ba ito ngayon sa franchise? Sa franchising para naman talagang maikalat mo yung sistema na sinimulan mo dito sa iyong RK Rubber? Ayun, sa ngayon ang branches namin, meron kami dito yung RK Rubber, yung main po dito sa Metro Manila, tapos yung isang branch namin, RK Rubber Cebu. Pero this year din, i-open po namin yung RK Rubber Cagayan de Oro tsaka RK Rubber Davao. So ngayong taon po yun. Kumbaga, sila yung bagong branches ng RK. So sa ngayon po, hindi naman kami nagpapa-franchise po. Kasi talagang gusto ko po talaga na kami mismo yung hahawak po, yung hahandle ng RK. Kasi gusto ko na magpatuloy po yung magandang sistema, yung magandang kultura, at maging hands-on po ako sa pag-train po ng mga empleyado. Kasi kung minsan kapag pina-franchise, doon nagkakaroon kasi ng, kumbaga parang medyo nade-delay yung mga training, yung culture ng company medyo naiiba. Pero ngayon dito sa RK Rubber, talagang tuloy-tuloy po yung pagte-train namin sa mga tao namin, tapos yung magandang kultura namin, yun po talaga yung ini-instill mo sa mga tao mo. Yun so po, you're on top. You're always on top of the situation.
facing the problem at yung innovations na binabanggit nga ni ka-partner Eileen, 'di ba? Napakaganda no na kumbaga yung mga tao mo is kaisa mo doon sa direction mo, 'di ba? Na-experience mo yun before na tama yung ginawa mo kasi na baka maging sagabal ka, nag-giveaway ka at eto nga, nag-focus ka doon sa direction na gusto mo, Boss X. Yes po. Boss X, para lang din doon sa kaliwanagan ng iba nating mga viewers ngayon o mga nanonood at nakikinig, ano yung mga rubber na ito, itong RK rubber, saan ito ginagamit usually pag sinabi nating rubber from RK Enterprise? Ayun. Actually po, yung mga rubber products po ng RK, mga customized rubber products po. Pero mostly ng client po namin ay nasa mga industrial companies or mga engineering companies din po. Kumbaga sa mga factories, sa mga construction firm or yung mga contractors po. So yun po yung mga kinikater po namin ng mga rubber products. Pero kahit anong shape po yan ng rubber product, kahit po wala ka sa engineering company, basta meron kang rubber na ginugusto na design, kaya po namin gawin yun. Pero mostly po ng client namin ay nasa industrial and construction companies. So tulad po nitong elastomeric bearing pad, yung mga joint fillers, yung mga rubber column guard. So yun po, kailangan naman yun sa mga construction. Tapos sa industrial naman, nandun po yung mga rubber gasket, rubber coupling, mga diaphragm. So yun po, pang mga engineering products po mostly. Mga pang heavy equipment po. Tulad din ng mga rubber seal, yung mga oil seal, mga monoseal. Yun, kaya rin po namin gumawa nun. Pero, grabe, kumbaga buong Pilipinas po ang namin, ang market namin, kumbaga nationwide po ang market namin. So, yung sa Luzon po, ang nagki-cater doon ay yung main ng RK Rubber, yung main branch. So, dito po yun sa Manila. Tapos sa ngayon po, sa Visayas and Mindanao, doon po yun sa RK Rubber Cebu. So, yung sa RK Rubber Cebu po, sila mismo yung nag-a-assist doon po sa mga client na nandun sa Visayas and Mindanao. Pero soon po, yung RK Rubber CDO and RK Rubber Davao, sila na yung bahala sa Mindanao na. Ang matitira na lang po sa Cebu ay yung Visayas area. Yung Visayas area. Grabe. Kapartner Tony, no? Ang laki na ng negosyo niya. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang tanong ko lang, paano niya ito sinimulan? Sa magkanong halaga, magkanong puhunan ang pagsisimula mo ng negosyong ito? Ayun, actually po, ang pinagsimulan po talaga namin, tulad ng sabi ko kanina, ay trading po. Kumbaga nagte-trading kami ng mga industrial parts. Doon namin sinimulan yung product namin. Kumbaga nagsimula po kami as wala talaga. Kumbaga nung simula nung naisip namin yung RK Rubber, simula nung nagplano kami, wala po kaming puhunan wala kaming hawak-hawak na perang na puhunan po nun. Pero sinimulan na po namin na magbenta ng mga rubber products nun. Sinimulan na namin na mag-advertise, na magpakilala sa mga client. So yun po yung ginawa namin habang nag-iipon din po kami para sa puhunan. Pero yun nga po, kumbaga nung simula talagang medyo may challenges po. Pero hindi naman naging hadlang po yung kawalan ng puhunan para makapagsimula. Kasi lalo na sa mga gustong magnegosyo, sa totoo lang po marami kang pwedeng gawin habang nag-aantay ka ng puhunan. Marami kang pwedeng asikasuhin o trabahuhin sa negosyo mo habang wala ka pang puhunan sa ngayon. At para magkaroon ka naman ng puhunan, marami pong paraan para dyan. Unang-una po dyan yung hahanap ka ng investor mo, hahanap ka ng partner mo pagdating sa project. O kaya naman po, yung sa amin kasi, partner namin yung mga clients din po namin, which is ang lang po namin sa kanila, syempre may down payment po. So parang ganun po yung ginawa namin nun. Pero ang pinaka-challenge po talaga, syempre, nung wala pa po kaming pangalan, nung nag-uumpisa kami, talaga pong butas ng karayom yung pinasok namin. Yung dinaanan namin. Kasi sino pong magtitiwala sa'yo kung wala ka pang pangalan, kung wala namang brand yung rubber na gawa mo. Buti po ngayon kapag sinabing RK Rubber, talagang yung mga client, alam nila na yung kalidad, tsaka yung workmanship ng product na binibenta, alam nila na yung kumpanya reliable talaga.
tsaka nakikita rin po nila kami. The product speaks for itself, yun diba? Po. Kumbaga, bukod pa po sa product, pag pumupunta sila sa company namin, nakikita nila yung magandang kultura, nakikita nila yung magandang sistema. So, kaya nga po, sinasabi ko ngayon na yung product tsaka yung company na mismo ang nagsasalita para sa sarili niya, masasabi ko na mission accomplished po. Kumbaga, nalampasan na namin ang galing naman. Yung stage na yun na talagang walang magtitiwala kasi hindi ka namang kilala. Pero ngayon kilala na tayo. Pero ang isa sa mga nagustuhan ko based doon sa mga naikwento mo, Boss X, is yung determination mo, yung tapang mo na kasi tama yun hindi ganun kadali. Kumbaga hindi ganun kadali na i-give up mo yung pangarap mo. Yun yung nakatulong. Kumbaga yung determination mo na this is it. Gusto ko ito at gagawin ko ito. Naniniwala ako dito. Paano na lang kung sumuko ka? Di siguro walang RK rubber ngayon. Kumbaga walang mga tao na na-instill mo yung napakagandang values. Hindi lang sa pagtatrabaho, kung hindi dealing with people. Ayun. Tsaka sa totoo lang po, kasi kung sumuko, ito sa lahat ng mga negosyante na nanonood ngayon o sa mga gustong magnegosyo po, kung susuko po kayo, wala na pong mangyayari. Kumbaga, 0% chance. Pero kapag lumaban ka, at least merong chance. At least merong pag-asa na baka bukas iba na yung takbo ng buhay mo. Kasi ang mangyayari po niyan kung susuko ka, wala rin. Hindi ka rin naman makakarating doon sa pangarap mo. Hindi ka makakarating sa vision mo. Ikaw pa rin yung sarili mo na nagugutom. Ikaw pa rin yung sarili mo na naghihirap. Kaya bakit ka hihinto? Bakit mo titigil yung ginagawa mong maganda ngayon? Samantalang, at least kung may ginagawa ka ngayon, at least kung kahit papano nagmo-move forward ka, may pag-asa na baka bukas iba na yung takbo ng buhay mo. Yun yung maganda na maiiwan mo doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin na kasi we're only human, Boss X. Marami dyan na they tried not only once, twice, thrice, pero ang sabi nga nila, mukhang hindi talaga para sa akin yung negosyo. Kaya ang nangyayari, nauuwi sila sa wala. So, sabi mo nga, sige lang, kaysa sa tumigil ka, baka hindi ito yung business na para sa'yo. So, wag susuko. Kumbaga, ano man yung obstacle na madaanan mo along the way, sige lang, laban lang at gumawa ka ng mga hakbang na makakatulong to push your ambition. Partner Tony, maikwento ko lang at naobserbahan ko na kay Boss X, nagsimula siya sa pagnenegosyo na walang puhunan. Kundi diskarte lang kung saan siya makakakuha ng puhunan at masimulan niya ang kanyang negosyo na talagang pinaunlad niya ngayon. So, ibig sabihin ka, Partner Tony, pwede pala tayong magnegosyo kahit walang puhunan. Ano ba ang pwedeng maging susi? Diskarte. Ang kapamaraanan, hanapin natin yon upang yon ang sumagot at magkaroon tayo ng hakbang sa nais nating tahaking landas. Di po ba, Partner Tony? Tama. Yes, so, Boss X. Saludo kami sa iyo, Boss X. Talagang napakagaling ng iyong sistema. Napakinggan natin ang iyong negosyo ay negosyong may puso. Bakit? Dahil inuuna mo rin yung kapakanan ng iyong mga empleyado. Nung hindi lang ikaw yung nagtatamasa ng gandaan o katas ng iyong negosyo, kundi talagang inaasikaso mo rin yung welfare ng mga empleyado mo na talagang umangat din kasama yung mga empleyado niya sa pag-grow. Oo. Yes. Opo. Totoo kaya yan. Ganda, no? Kasi sa totoo lang, 'di ba, engineering company kami. Tapos pag may nagtatanong nga sa amin, ano yung pinakamagandang equipment ninyo? Ano yung pinakamagandang makina ninyo? Sa totoo lang, marami naman kaming magagandang equipment, yung mga up-to-date yung makina namin. Talagang may pagmamalaki ko na Japan, lahat po ng mga equipment namin, Japan po talaga yan. Pero ang pinakamagandang equipment or makina namin ay yung tao mismo. Kumbaga yung mga tao na nagtutulungan para mas mag-grow pa, yung mga tao na nagtutulungan para mas makarating pa kami doon sa vision na pare-pareho namin pinagkasunduan na doon kami papunta. Yun po. Kaya yun yung mas magandang makina. Kumbaga, yun yung sistema na magdadala sa amin doon sa success na hinahangad pa namin. Hindi lang din para sa amin, kundi para din po sa mga nakakapanood sa amin at sa nakakaalam ng kwento namin. Kasi kahit man lang doon sa
maka-inspire kami, malaking bagay na po sa amin yun. Hindi man namin direktang matulungan yung ibang tao, pero mabigyan lang namin sila ng lakas ng loob na meron palang pag-asa, na hindi pala dapat basta-basta mag-give up. Kasi ang failure ay temporary lang. Nagiging permanent lang yung failure kapag talagang tumigil ka na. Oo. Ayun po. Sumuko ka na. Yes, partner Eileen, o, diba? Nakakatuwa na you're still young, and I'm sure ang dami pang mga innovations, ang dami mo pang matutulungan na mga kababayan natin na sa iyong business at sa iyong magandang vision, na sana nga ay ganun ang isipin ng mga tao, na gusto ko yung sinabi mo na ang pinakamagandang makinarya mo is yung na-instill mo doon sa mga tao mo, dahil dadalhin nila yun kahit nasa pribado na silang buhay nila, yung natutunan nila, pakikinabangan nila yun, Boss X. Ayun, tsaka yung mga makina kasi naluluma at naluluma yan. Pero yung mga tao, tsaka yung kultura, pag yung kultura mismo ang tumutulong para makapag-develop pa ng mga tao, para makapagtuloy-tuloy na train ng tao, at yung kultura ng excellence, once po na yun yung ini-implement mo sa negosyo mo, ang mangyayari po niyan, hindi po maluluma yung negosyo mo. Kasi yung tao mismo ang nag-i-improve or nagde-develop. Hindi po katulad ng mga makina. Hindi siya nababawasan. Nag-multiply pa siya dahil maraming mga tao yung ano. Tsaka, yun nga po, hindi po siya kinakalawang. Hindi kinakalawang. Partner Eileen. Ayan. So, Boss X, alam ko na tuloy-tuloy ang iyong pagninegosyo, ang iyong vision, ang iyong sistema. 5 to 10 years from now, ano ang nakikita mo sa negosyo mo sa RK Rubber? Ayun, 5 to 10 years from now, nakikita ko yung RK Rubber na meron na kaming sariling industrial park. So yung Yun po kasi yung vision talaga ng company namin, na magkaroon ng sariling industrial park kung saan nandun po yung mga steel processing, rubber processing, yung mga compression molding. So lahat po ng process namin nandun na, and isama pa na nandun na rin yung plantation namin ng rubber tree. Tapos yung tulad ng vision din na sinasabi ko sa mga tao ko, na balang araw, pag nagtuloy-tuloy kami at pag naging successful pa kami, makakabawi naman ako sa kanila, maipapatayo ko yung ipinangako ko sa kanila na pabahay. So yun, parang yung RKville ang tawag namin. Wow. So 5 to 10 years from now, natupad na yung vision na yun. Pero 5 to 10 years from now, hindi pa rin po kami titigil na mangarap. Hindi ibig sabihin na makakarating na kami doon sa RKville, ay hihinto na kami. Hindi po doon. Kasi yung success po na yun ay para lang din sa amin. So ang ginagawa po kasi namin, legacy rin po ito. Kumbaga, hindi lang din para sa amin, kundi para sa mga anak naman namin, para may maiiwanan kami ng company, at sigurado kami na yung company po namin magtutuloy-tuloy, kasi nga pati yung mga anak namin trained po namin para dito. Ayun. 'Di ba? Well said ka, partner Eileen. Yung ating gabay sa tagumpay ay napakaganda rin siguro, na wag nating kalimutan na i-share sa ating mga viewers ngayong hapon, bago yung contact details ng RK Rubber. Yun muna ang ating gabay sa tagumpay, ka partner Eileen. Alright. Para ho dun sa ating gabay sa tagumpay, ka partner Eileen, nasa iyo yung ating ang pinakamatamis, 'di ba? Ang pinakamatamis na tagumpay ay galing sa pinakamahirap na laban ng buhay, 'di ba? Matalinhaga, pero this is true, ka partner Eileen. Ang sarap talagang namnamin ng tagumpay na alam mong napagtagumpayan mo, nalampasan mo yung mga struggles, lahat ng mga challenges, 'di ba? Yes, yan yung gabay sa tagumpay ni Boss X. Siyempre, dumaan siya sa hirap ng buhay, hanggat ngayon, nagpursige siya, hindi siya sumuko. Kaya matitikman talaga niya yung tamis
Matamis talaga yung tagumpay, ka-partner Eileen. Anyway, talagang simpleng gabay yan, pero makatas yan, ka-partner Tony. Totoo yan. Okay, siguro yung mga iba pa na interesado to know more about RK Rubbers, your contact details, your social media accounts at iba pang mga paraan kung paano ba sila pwedeng makapag-coordinate sa inyo, Boss X. Ayun, para sa mga gusto mag-inquire ng mga rubber products, mga engineering customized rubber products po namin, dito po, search nyo po yung Facebook page namin, RK Rubber Enterprise Co. Yan po, Facebook, YouTube, yan. Meron din po kami Instagram, Twitter. So, hanapin nyo lang po RK Rubber Enterprise Co. Tapos, ang number po ay, para sa mga Globe po ay 0915-126-7158. Sa Smart naman, 0939-149-6019. Sa Ngayon yung landline naman po ay 02-8897-6651. Tapos ang email naman po ay costing@rkrubber.ph. So, costing@rkrubber.ph. Opo. Tapos, syempre, yung website po ay rkrubber.ph. Yun. www.rkrubber.ph. Yun. So, marami po kayong makikita dyan, yung mga projects namin, yung mga previous na ginawa po namin, at yung mga kasalukuyan din po na ginagawa sa planta namin. Actually, pagmamalaki ko rin po na yung pinakamahabang tulay ngayon sa Pilipinas, yung Cebu Cordova Bridge. Opo. May mga product po doon ng RK Rubber. Kumbaga yung mga elastomeric bearing pads po doon, yung mga joint filler po doon. Gawa po yun ng RK Rubber. Yun. May pagmamalaki ko po. Nakada dumadaan po ako doon, pag pumupunta ako ng Cebu, halos po naiiyak ako. Dahil isa sa pinakamalaking proyekto ng gobyerno, ng national government, ay bahagi yung mga gawa ng RK Rubber, di ba? Napakaganda niyan. And ka-partner Eileen, eto, yung mga t-shirts na naghihintay do sa ating mga lucky viewers. Boss Movement. Tell us more bago tayo magtapos. Ano ba itong maikling kwento about Boss Movement? Boss X Movement. Ayun, dapat meron tayo niyan, ka-partner Tony. Opo, meron din Susuot po. natin. Opo, yung Boss X Movement po, bali yan po kasi yung vlog ko po siya. Okay. Ayun, so follow niyo rin po ako sa page ko, Boss X Movement, sa Facebook, tsaka sa YouTube channel ko, Boss X Movement. Meron din po akong Instagram, Twitter. So, yun po. Basta sa lahat-lahat na, follow nyo, Boss X Movement. Ayun. Yes. Bali, nagsishare po ako doon ng yung mga nalalaman ko po, kumbaga yung wisdom, and at the same time, mga business tips. Meron po akong podcast. Yun, yung mga experiences ko, sinishare ko rin po doon. And pati rin po yung mukha ko, sinishare ko rin po doon. Ayun. Lahat na. Lahat na po. Kumbaga, lahat na po nandun. Kumbaga, follow niya rin po yun kasi marami kayong matututunan doon. Lagi po akong nagla-live din. Lagi akong nagtuturo. Kasi para po sa akin, kung once po kasi na nagtuturo ka, parang nagbibigay ka rin ng value. Nakakatulong ka rin sa iba. So, pwedeng yung nalalaman mo pala ay yan pala yung magiging susi para sa success din ng ibang tao. Very, very true. Diba? Ang ganda na naging instrumento ka. Okay. At dahil dyan, inspired din talaga yung ating programang Patok, ka-partner Tony. Oo. Dahil yan din yung purpose natin, di ba? Na maibag-guest nga yung may mga makatulong mga tayo istorya ng buhay at puno ng inspirasyon at isi-share natin sa iba. Di ba? Tama. And with that, ka-partner Eileen, syempre, isa na namang... May mga nanalo na ba? Siguro, isi-send na lang natin yung... Kasi masyado tayo na carried away doon sa magandang kwento ni Boss X. Hindi na natin na i-flash dito yung ating mga... So, message na lang. Yung mga messages. Natin, sino yung napili ni Boss X na 5 winner. 5 ba o 6? I think 6 yan. Depende. So, malay mo, marami silang mga available pa na para the more na marami tayong winner, mas masaya. Okay, so isa na naman pong kwento ng tagumpay ang atin hong narinig today. Ang kwento nga po ng President and CEO ng RK Rubber Enterprise Company, si Mr. Xavier Kevin Cortez, the pride of Bicol, ka-partner Eileen.
May pera sa sistema. That's the title of our episode today. So, kapartner Eileen, lahat ng kwento nyo na alam nyong papatok at makakatulong sa ating kapwa, ating ibahagi yan. Paalam na tayo, kapartner Eileen. Yes, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay, nakinig at nag-stay sa 1-hour program naman ni kapartner Tony dito sa Patok. Sa pangalan ng ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, kami po ay nagpapasalamat at naway, tutukan nyo parati ang aming programang Patok dito sa DZAR. Laging tumutok, lagi nyong aabangan ang iba't ibang kwento ng tagumpay sa likod ng kilalang mga brand at produkto o kumpanya. Kaya naman kung meron kang kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay, huwag mong itago kundi dapat iyong ibahagi at ipatok na yan. Patok na yan.